Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Pisces, this is your second half of March Gabay Tarot reading from March 17 to 31, 2026. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Pisces, ito po ay general reading. Habaan ng pasensya, yan yung mensahe. Oo, Pisces. Kasi may hinihintay po kayo. At nakikita ko dito na pwedeng in-expect mo to na darating. Okay, something or someone new on the way. At okay, so sabi kasi ng card dito, mahabaan ng pasensya na huwag niyong hayaan na madisbalanse, lalo na yung emotion mo. Kasi some of you excited and some of you nainip na. So huwag niyong hayaan na itong inip na ito ma-disappoint. Kasi matitrigger yung anxiety po. So make it balance and make yourself busy para hindi kayo mainip. At may darating po na balita. Opo. At mag-ingat din sa taong nangingialam or nakisawsaw sa iyo or sa inyo. Kasi nakikita ko dito pwedeng naiinggit to or may sama ng loob sa iyo. At nakikita ko rin dito na someone is spying on you. May sama ng loob. Kasi hindi lang siya simpleng sama ng loob, envy, jealousy, kundi extremely na, like sobra, green-eyed monster. Now, may gusto siyang kunin sa iyo. Now, kung tanong niyo kung ano yung gusto niyang kunin, pwedeng agawin yung jowa mo, agawin niyo yung opportunity na dapat sa iyo, bagay ba to? Yan, so mag-ingat kayo. I think alam mo to. I think alam mo to. Na sabi ng yung card na wag mo hayaan na makapasok siya sa iyo, like maapektuhan ka sa mga ginagawa or sa mga sinasabi niya. Yan. So, kung ano yung dapat gawin, baka kaya niyong kausapin. Kung hindi man, kung pwede, put limitation or boundaries. Basta sikapin yung wag kayong magpa-apekto sa mga ginagawa or sa mga sinasabi niya. Kasi kung hayaan mo, yun nga, magkakaroon ng doubt, hesitation, fear, kumbaga distraction. Okay? Okay, may malaking influence sa isang young unmarried woman. Oo. Young unmarried woman na special siya sa'yo. Na pwedeng nag-uusap kayo nito and you felt comfort. Okay? Basta po ang sinabi ng card dito na malaki ang kanyang papel. Malaki ang kanyang influence sa second half of March. And you're about to be surprised. Ang ganda nitong surprise na ito kasi nagkaroon ng findings, nagkaroon ng recognition na most likely kasi nito, Pisces, is sa mga ginagawa mo. Na nagkaroon ng magandang bunga at na-recognize ito.
kinikilala ka diyan, ginagalang ka diyan kasi marami ka ng kontribusyon na patunayan. At nakikita ko rin dito na nagkaroon ng minimal effort na hindi mo inasahan na it will turn into great. Pero then nahihirapan ka sa isang sitwasyon like very anong tawag nito? Yung mahirap talaga yung mga ginagawa, pero ang ending nito, ang outcome nito, it will turn out to great. Pero then nagwo-worried ka sa isang sitwasyon, sa isang condition, worried ka, tapos ang ending pala nito, makaka-receive ka ng magandang balita. So, sinabi kanina na may makaka-receive ka ng balita. Tapos sinabi din sa isang card mo na ito ay magandang balita. So, claim po ang ganda nito, Pisces. And this is also prosperity is yours. And this is luck, L-U-C-K. May nakita ko ditong raise in pay. Like for example, promotion to, pagtaas ng kita sweldo. Pwede din po na may nagsabi sa akin ngayon na yung service is 500 person. Yung service is 500 pesos pero dinoble ng kliyente, customer mo kasi magaling ka. Kasi na-satisfied sila sa binigay mong service. So, yan din yung sabi sa akin ngayon. And, yes, increase in finances. May nakita rin akong nanalo po dito. Yes, may nanalo po akong nakikita dito. And this is also unexpected success. Claim po, ang ganda po nito. Okay, may nakita akong energy dito na may naalala kayo sa nakaraan na pwedeng nahirapan kayo sa pagtanggap sa mga nangyari sa nakaraan. Pero nakikita ko naman dito na sabi mo sa sarili mo na itong sitwasyon na ito, kailangan ko na tanggapin. Like, gusto mong mag-move forward na. Pero, itong past na ito na naalala mo, ano to eh, pwedeng nagkaroon ng feeling of abandonment. Like, pwedeng loss of connection to, or separation, divorce, na may nang iwan. Yan, may nakita kong ganyan eh. Na pwedeng na-miss mo tong taong ito. Actually, may nakita ko ditong isang lalaki na more than 60 years old. Na pwedeng siya yung na-miss mo. Sabi din po na yung bigat ng nararamdaman, pwedeng challenges to, struggles, burnout, burden ba, or illness ba, or yung parating delay, parating late. Pero most likely, hindi siya late eh. Pwedeng delay lang. Delay po. Delay like, nang dahil sa delay, nahihirapan ka. Yan. Nang dahil sa delay, like, hindi mo matapos-tapos yung, may nakita ko may hindi natapos-tapos yung gawain na nahirapan ka nang dahil sa delay na ito. Delay kasi yan eh. Yung nagka-pending-pending na. Yan. So, kung ano man to, magkakaroon po ng recovery. Claim po. Actually, sinabi kasi ng card dito na kailangan nyo ng sapat na pahinga. And, yes, recovery claim po. And sabi din dito na pwedeng napanghinaan ka ng loob dahil sa unpleasant changes
na nangyari sa iyong buhay. Na pwedeng nabigla ka sa changes na ito. So meaning to say, at the end of the day, ma-adapt mo to. Ma-adapt mo tong changes na ito. May nakita nga ako ditong yun nga, health concern to yung nababurnout, sobrang stress, naapektuhan na yung body, yan, nang dahil sa itong pangyayaring burnout nito, yan, yung delay, tardiness, illness, parang recovery talaga ang nakikita ko dito. So, claim this recovery. And love is blooming. Ang ganda. Love is blooming po. May ligawan, may nangligaw, may nagkagusto ka sa isang tao, may umamin na nagkagusto siya sa'yo, attraction, affection, romance, and happiness. Claim po. Magandang energy kasi to. Positive energy ang nakikita ko dito. Pero na, the love of a person or a thing, isang bagay, na ito ay emotional situation involving feelings. Pero din po na hindi lang to sa love and romance kundi may nakita din akong magandang pangyayari sa inyong career and money. Kasi may nangyaring growth and expansion. May promotion which is, yes, sinabi din kanina, di ba, raise in pay, promotion din yan. Pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. So, claim po, ang ganda ng energy nito. And sabi ng cord, lumabas pa rin yung nangingialam Pwedeng naiirita na kayo sa kanya. O kasi parang hindi siya parang like, nangingialam para ma-provoke ka, para masaktan ka, para magalit ka. Yan, so kailangan talaga na huwag niyong hayaan maapektuhan ka sa taong ito. Kasi ito yung, ano tawag niya? Tinatarget na para magalit ka, para ma-out of focus ka. Gusto mo ba yung ganyan na ma-out of focus ka, di ba? Dapat hindi. Pwedeng nang dahil sa kanya na frustrate. Kasi may nakita kong frustration, possessiveness, envy, jealousy. So, na ito yung dahilan na kung hayaan mo siyang pumasok sa iyo, nakikita ko talaga dito maanoy ka, mabad mood ka, may anger issues, yan. So, sabi, kasi this is a card of emotions na kailangan mo talagang balansehin. Na kumbaga, sisiguraduhin mo, poprotektahan mo yung inner peace mo. And may advice din ng card na, kasi may nakita ko ditong prosperity. And most likely, di ba, money yan. Ang sabi ng card dito na kailangan ingatan ng kaperahan. Kasi may nakita ko ditong loss of money. Pwedeng nawala, kinuha, na damage, or nagkasta, or ninakaw. Tapos may situation din ako nakikita dito, Pisces, na nangyari na to sa nakaraan yung loss of money. May situation na may nangyari sa nakaraan yung loss of money. Pero now, babawi ka. Kasi may parating na malaking pera sa iyo. May increase yung prosperity. Actually, this is victory. Magkakaroon ng satisfaction guaranteed. May makabenta, may milagrong magaganap. So, sinabi ng card dito, give praise for all of your abundance. And sinabi din dito na ma-achieve mo yung gusto mo, your dreams come true. Kung nag-iisip ka ng negosyo, magagamit nyo po yung hidden talent nyo. Yan yung makapagbigay ng yaman sa iyo. So this is good luck, success through good fortune, magiging pabor na sa iyo. Okay, so ang ganda po, claim.
Energy po, Pisces, ngayong March 17 to 31, 2026. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Wow, nagkaroon ng pagkakaisa. You're making memories po. May plano kayo mag-outing, may ganap na reunion, may nakita rin ako dito nag-spend time sa yung inner child or sa literal sa mga bata. At alam nyo ba, sa pag-reconnect mo sa inner child mo or sa mga bata, kahit sa mga mother figure, sa mother nyo, it will refresh your energy. Mare-refresh yung energy nyo. Nakikita ko rin dito nag-spend time ka sa old friends, yung iba sa mga taong parang pamilya mo na rin. Posible din na may pagpatawad na mangyayari. At may nakita ko dito na ipakilala mo na yung person mo sa grupo ng tao. Tapos sobrang saya mo kasi very supportive yung grupo ng tao sa iyo. May nakita nga ako dito, pwedeng ka-date mo to or kaibigan. Di ba sinabi kanina na may kaibigan? Na pwedeng nakwento mo sa kanya about your past. Na itong mga taong ito ay handang makinig sa iyo. At may nakita rin akong energy dito na nagtuturo ka ng bata, mga bata. Pwedeng customer mo to, kliyente mo ito. And may dito, nasabi ko na to, yung grupo ng tao ay very supportive sa'yo nang siyang dahilan, na isa sila sa dahilan na motivate po kayo. Na mas lalo kayo nag-focus, mas lalong kayo nag-focus sa pag-achieve ng goal mo. Okay, may dinadala kang ito yung sinabi ko kanina na lumabas din siya dito sa tarot cards mo na may dinadala kang mabigat na bagay or na burnout kayo at sinabi naman ng card dito na huwag kayo mag-alala kasi malalampasan mo rin to. Ito yung sinabi na recovery. This is only temporary, just keep on going. Na hindi ibig sabihin na hihinto ka. Just keep on going. Move forward. May paalala din ng card nyo dito na huwag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Kasi para maiwasan tong burnout na nakikita ko dito. At may nakita rin ako dito na masyado kayong busy sa pag-aaral ba or sa trabaho or sa kaka-travel. Na kailangan po ng sapat na time, balance na time, sapat na time for yourself, to your partner, to your friends, to your family. Pero din ng iba, nahihirapan na bibigatan kasi breadwinner or someone is relying on you for emotional and financial support. So, kailangan ng masisinang pag-uusap nito. Okay? So, prepare yourself talaga kasi nakikita ko dito na sobrang busy. Na sana'y maiwasan tong burnout na nakikita ko dito. Kung nangyari na nanood ka nito, kasi second half to di ba? Of March. Kung nangyari na, so ask for help para hindi mo dala lahat yung gawain po. Pero kung gawain man to, kung gawain man to, matatapos mo siya. And after nito, magbabakasyon ka. Kasi completion of cycle to
Sa career and money niyo po, mukhang may challenge dito. Kasi nakikita ko dito na may mga taong hindi totoo, na may abusado sa posisyon or nag-take advantage na sa'yo. So, meaning to say toxicity. So, sinabi ng card dito na bumuo ng isang diskarte upang makuhang gusto mo. Or umiwas ka, kung kayang umalis, then go ahead. Kumbaga, wag niyong hayaan na makuha mo tong toxicity na nakikita ko dito. Like energy. 'Di ba sinabi kanina yung toxicity na wag niyong hayaan tanggapin or i-claim. Kasi minsan na, what I meant is ayusin ko lang. Na pwedeng makuha mo tong energy na ito na hindi mo sinasadya. Yan. So, sinabi ng card ha na umalis kung hindi kayang umalis, umiwas, put limitation, put boundaries, or kung kayang kausapin, then go ahead. Okay? Kasi may mga tao ditong mapanlin lang. At sinabi din po pala, tandaan nyo to, sinabi ng card na huwag ibunyag ang lahat ng plano kasi sisirain ng taong ito. Na may tao talaga dito nangingialam. Sinungaling din. Okay? Okay. Marami kang naisip na bagong ideas para sa kakabuti ng iyong negosyo, trabaho at kaperahan. So, dito na lang kayo mag-focus sa ideas. Ideas is big blessings from the universe. Kasi ang ideas po, dyan po yung solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. Andyan din po ang ideas kasi is, andyan yung mga pagkakataon para sa iyong kaunlaran. So, dito na lang kayo mag-focus sa binigay na bagong idea sa inyo. Kasi nakikita ko talaga dito na magbibigay ito ng kaunlaran sa inyo. Pisces, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At huwag niyong kalimutan na panoorin niyo po yung weekly gabay tarot reading niyo po. Yes, uploaded na po. From March 16 to 22 po iyon. So panoorin niyo po, andito lang po sa channel natin. Hanapin niyo po. Okay, you're walking away from a connection sa isang tao. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Pwedeng person mo to, pwedeng kaibigan, kung sino man tong malapit sa'yo. You're walking away from a relationship or connection that no longer serves you. Kumbaga, hindi na nakakatulong. Kumbaga, wala na nangyayaring growth. So, may movement dito. Gagawa ka ng action para magkaroon ng growth. Na pwedeng iniwan mo to or iniwasan mo to or pwede din na binigyan mo ng solusyon. Kasi binigyan mo siya ng aksyon para magkaroon ng growth. Okay? And sabi din po na anong tawag dito? Yung sa mga single po, yung parating sa inyo, napakatalino niya. Matagumpay din sa buhay. Tapos, pwedeng na-attract ka sa kanya the way siyang magsalita. It might be this is a fire signs or an air signs. Fire signs is Aries, Leo, Sagittarius. Air signs is Gemini, Libra, and Aquarius.
Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, isa sa inyo nagbigay ng mataas na pasensya. Kumbaga, ginagamit yung talino kesa sa emotion. Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat.